Find sticks for a fire and build a fire and be careful not to start a fire that you don't want. Of course. Sampuot na direktang nanuot hanggang mapahalik sa paa, pero masasagip ka nga ba ng nasusulat sa reseta na lukot? Parang to, di para sa inyo. Mga balat ko, di para sa inyo. Tirang may kagat, bumaon na sa balat na pangarap pagkat di para sa inyo. Di lang matalim, di para sa inyo. Diwang malagim, di para sa inyo. Kami ang ilustrado, magmano. Yeah, magmano. Kahit sa pagtugtog aga kami hindi sunog. Kami, ilustrado, magmano. Welcome sa latest episode ng Basehan ng Bawat Hurado. Ako ang batas. Yeah. Alam nyo na. Gusto kayong lahat, yo. Ito na. Hinog na rin to. Marami nag-request. Ilang linggo na. Harlem versus Katana. Si Katana tingin ko isa sa mga parang rising stars, no? Mukhang nagkakaroon na siya ng malaking following kasi ang dami nagre-request or siguro solid lang talaga tong battle. Kanya gusto nilang panoorin ko. So, ang plano ko mga panoorin this week, ito, isa, tapos yung Crippling versus Batang Rebelde, tsaka yung Ruffian versus Saint Ice. Yan, panonoorin ko na. So, spatan nyo lang. So, ito yung Lunes. Tapos sa Wednesday, malamang yung isa sinay ko. Crippling tsaka Batang Rebelde. Tapos Biyernes yung Ruffian Saint Ice. Unless, bigla may nakita ako na parang fuck. Oh, dapat pala ito panoorin ko. Yun. Pero sa ngayon, tingin ko yun yung nakapila sa utak ko. May mga sinabi rin kayo, JP versus Yagi ba? Tama ba? Hindi ko matandaan yung kung yun nga ba, pero yun, medyo lagi ko na siyang nakikita sa mga request. So, sige, susunod ko yan. So, yun. Ngayon, spatan na natin. Nga pala kung Battle MC, lalo na sa flip top, kung isa ka sa flip top na Battle MC na alam mo yun, may gustong i-promote at tingin nyo makakatulong tong channel ko, pare, mag-message ka lang sa akin, pag-usapan natin, pare. Yeah. So, kung ano pa man, or basta mga tropa, o kahit hindi nga tropa, alam mo yun, gusto nyo lang kung ano pa man i-promote yan or may gusto kayong pag-usapan na kung ano man, di ba? Mag-reach out lang kayo sa akin sa Instagram o sa Batasismo sa Facebook. Let's go. Gawin natin, di ba? Set up natin. Malapit-lapit na mas may oras ako na lalo na sa Filipino time. Alam mo yan, yung oras dyan. Mukhang magkakaroon na ako ng pagkakataon na mas mag-adjust sa oras nyo. So, balitaan nyo lang ako, yo. So, yun lang. Gawin na natin to. Fuck. Yan. Okay. Let's go. Flip Top Round 15, Day 2. Dito ngayon, the 10th, Las Piñas City. Una laban ng gabi. Las Piñas pala yan. Down and south. Flip Top magigay sa parating na natin. Yeah. Dahil tao. Kakamiss sa flip top talaga. Shoutout sa lahat mga talaga. represent collab. Bagong labas nga. Kapag sinasabi kong namimiss ko ang flip top, hindi ko ibig sabihin na namimiss ko bumatel. Namimiss ko lang yung eksena kasi pare, home ko yun, di ba? Isa ako sa nagsimula niyan. Kahit hindi ako bumatel dati, nanonood ako. Sa lahat ng hindi nakakaalam, madalas hindi pa nagsisimula yung battle o isa ako sa mga bago magsimula yung battle nandyan na at isa ako sa mga umaalis pagtapos na yung battles. Kumbaga, enjoy lang talaga siya. Celebration siya para sa akin. So, yun. Namimiss ko yun. Yung pakiramdam na nandyan at may event. Kumbaga makita ko yung sinimulan namin. Yeah? Kung gaano lumaki. Yung gano'n, namimiss ko yun. Hindi ibig sabihin na gusto ko bumatel. Kasi sigurado marami sa inyo, makukulit na bumatel ako pare. Hindi ko siya talaga hinahanap-hanap ngayon. Sana hanap-hanapin ko pero
Hindi. Yeah. Masarap pa manood. Fan pa rin ako ng craft. Pero, ewan ko, for some reason, hindi ko na hinahanap sa sistema ko yung bumatel. Malungkot isipin, pero ayokong tumanggap ng battle para sa mga maling rason. Kailangan kapag babattle ako, gusto ko talaga. Diba? Para din mabigyan ko na solid. So, yun. Okay, punarin na natin. Hindi tungkol sa akin to. Wala, hype beat, flip top, collaboration, Old Gods, silipin niyan, 2 colorway. Meron din syempre available online, nandiyan rin sa likod. At bago magkaubusan, baka pang regalo niyo sa Pasko. Lahat ng mga represent collab, nakikita niyo dyan, linya-linya, bagong labas din yan, mga bagong disenyo, High Minds, Black Manila, Crown Manila, lahat-lahat. Shoutout syempre sa Flip Top staff at lahat ng MCs na bumubuo ng liga. At yes, shoutout sa Flip Top staff. Shoutout sa lahat ng mga kapwa ko battle MCs ng Flip Top, yo. Tuloy-tuloy nyo lang pagpapaapoy sa stage. At shoutout sa buong Flip Top universe dahil kanya ganito tayo kalakas dahil ang laki ng community natin. Dahil ang laki ng ginagalawan nating mundo. Kanya solid. Tuloy-tuloy nyo lang. Sana hindi kayo magsawa sa ano na to. Sa art form na to. At wala, hanggat man tayo, celebrate natin to, di ba? Yeah. sa kanan ko, Pasig City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Harlem. Sana huwag ka mabigla, di ka lamigin, baby. Nandyan yung light up sa tabi, sige I'm lazy. What the fuck you talking about? We ain't never running out. May tira pa tayo dito mga AG. Shout out, Crown Manila. Dahil natalo ko kagabi, Black Manila, sige. Tsaka, ayun lang, Odat Namat, tsaka kay Katana na din. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Katana. Alam ko, di madali ang tanggapin. Abot kong maling-mali kang banggain. Eto yo si boss, sa aking sisindihan na din. Kumalma ka lang muna, wag mo munang sapakin. Las Piñas Tog, 7 Heads, Mongol Unit, Notorious, Black Manila, salamat. Pinag-usapan na nila. Pumayag naman si Katana na mahula si Harlem. Tig-2 minuto dapat. Non-tournament battle to. Pakinggan natin. Unang banat, Ahon 15, Day 2, Harlem. Yo! Alam ko na dito ni Harlem. Ilang years na akong bumabatel. Sa tinagal-tagal sa wakas. Halos lagpas 1 dekada. Ngayon dumating din ang inaantay ko at last. Kaya mortal sin para sa akin, ang palagpasin ko ang chance na ako naman ang babanat sa kalaban ko ng bulol sa R-Bars Ahon Game! Labang daw siya sa akin pagdating sa angles. Buwe, sabihin mo muna, Protractor. Sobrang bulol mo sa arm, pag nagdodota ka, otoban sa'yo si Trent Protector. Paano ako kakabahan sa mga rimat bara na nanggagaling sa yung boses eh, hindi mo nga kayang banggitin yung pariralang ang tatak ng relo ni Leroy ay Rolex? Relo? Rolex? O, time! Pag ikaw dahil dyan sa katarantaduhan mo, ha? Napunta ka ng impyerno, Berhel, ang parusang ibibigay sa'yo ni Satanas, habang buhay kang pakakainin ng Ferrero Rocher. Okay sa akin. Di ka marunong gumamit na Hindi lang, okay sa akin kumain buong buhay ng Ferrero. radyo, ruler, o kahit moisturizer. Moisturizer. Talagang mawawala ng oxygen tong Katana pag binuhusan ko ng metal deoxidizer. Ginugil ko pa para sa inyo mabuo yung multi, yung packing shit. Ganyan style mo? Para magtunog random, kumukuha ng random line sa internet, tas gagawin punchline para pagdating sa battle, tunog witty at ibang hugot. Kaya yung estilo nito, isa lang weakness pag yung wifi nila nabunot. Sa idol nyo to, di ba? So napanood nyo ba yung laban nito
kay Kilua sa Ekisan. Yung kinuha nung kalaban niya, yung camera, tas siya'y inalisan. Kita ko inis mo dun. Parang si Shernan kagabi. Pero tong tanong ko, sagutin mo para lang malinaw. Alam nyo ng gabi yung event, tapos sa court nyo gaganapin, puta ba't di pa kayo nagpailaw? Common sense, di ba? Tas sa laban na yun, shinout out mo pa yung mga anak mo. Sabi mo hindi na sila madadamay sa mga battle mo. Wow! Eh di ikaw na mabuting halige. Tapos ender mo sa same round, shinout out mo naman yung ex ni Kilua na i-PM ka kung naghahanap siya ng malaking tite. Agago pala to eh. Kasi isipin mo, Lods, ayaw mo nga madama yung mga anak mo, pero sa sinasabi mo, sinisira mo yung pamilya na iyong nabuo. Talagang ang tahanan magigiba pag yung halige palakantot. Di mo ba naisip yung maramdaman ng asawa mo, ha? Kung hindi, sige, I'll speak for her right now. Bumatil ka sa court na walang ilaw and at the same time, sa tahanan nyo, you're putting the lights out. Tangina, pero ganyan kayong mga bagong MC no? Favorite nyo yan, yung mga mandamay ng mga pamilya, ungkat pas battles. Yan mga paborito nyong pandis. Hindi ko malaman kung mga battle MC ba kayo o mga chismosong archaeologists. Style marking, tapos sabi niya sa ganto bars, diyan ka magaling. Katunayan, ikaw dyan ang leading best. Ikaw ang patunay na may future sa Pilipinas ang pagiging marites. Kasi alam mo gaano ka-hassle yun, tol? Nanonood kami ng battle mo, tapos may babanggitin ka na sinabi yung kalaban mo sa dati niyang laban. So kailangan namin i-post yung pinapanood namin, hanapin yung sinasabi mo para lang kami maliwanagan. Niwala kang konsiderasyon. Ang binigay mo lang sa aming impormasyon, yung pangalan ng kanyang ka-match up, utang na loob next time na maggaganyan kang reference, bigyan mo naman kami ng timestamp. Para alam namin, gago ka din eh, no? Dahil pa namang umaasa na in the future, maging top tier ka dito sa liga pag nagtagal-tagal. Kaso paano ka magiging future ng battle rap kung nabubuhay ka lagi sa nakaraan? Kahit ano pang nakaraan kong nakalkal mo at planong i-angulo sa akin dito sa flip-top, tandaan mo wala nang talab sa akin yan kasi sa asawa ko pa lang sanay na akong Pasko lagi binibring up. Kayo, ultimo sa comments, i-reference nyo. Sa kanila, automatic yan. Konting wordplay, 4-bar setup, tas enderan ng mga homoavic bars. Pamilyado na yung tao, tol. Spitihon nyo naman yung kanyang puwet, bibig, dik at bayag. Kung puro kababuyan, binibigay nyo kay Enigma, alam mo, binibigay ko sa kanya, gig na bayad. Slakas pa ng loob mo. Natirahin si Manda sa pagsali niya sa Family Feud. Anak! Kampi kami nun, di ba? Pag-uwi ko yung premyo, pinambili natin ng Family Food. Ang ina mo, lakas mo kumain, halos ikaw nga nakaubos ng fried chicken. Magalawang ganyan, di yan para sa streets, para yan sa street children. Ina ka, kasi kakabait mo sa aking style, kaya nawasak iyong ngipin. Ako ang daddy mo, kaya wala kang magagawa pag sinabi ko ngayon ka dapat natuliin. Kahit bulol to sa gamit sarili niyang style, tinuruan ko siya mag-harakiri, and you can only walk a mile in daddy's shoes kung ang kamay mo'y hawak kiwi. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points no kay Harlem sa round 1, pero yun nga nakita mo nasa 4 mahigit 4:30 yung round niya. So haba rin no. Sana talaga yung isa buhay na 2025 puro mga masusunurin sa oras para mas maganda ma-judge, di ba? Pero syempre pang sarili ko lang yun. Hindi, para sa lahat yun, pare. Maganda talaga na ganun. Nagustuhan ko yung Rolex line. Tsaka yung oxidizer ba? Oxidizer na line. Oxygen. Sa ganun. Bubuhos. Fuck, nakalimutan ko paano eksakto eh. Pero basta yun, okay yun. Tsaka yung wifi na bunot. Kumbaga tungkol sa kumukuha lang siya sa Google ng material. Tapos yung putting the lights out, yung ilaw ng tahanan, ganyan, kung paano niya nilaro yung mga ideas noon, pinuntosan ko yun. Tapos yung chismosong archaeologist digging up the past, no? Parang ganyan eh.
Tas future pala, may future pagiging marites. Tsaka yung timestamp. Alam mong papunta rin doon pero okay pa rin. Tas yung paano ka magiging future ng battle rap ko, lagi kang tungkol sa nakaraan. Parang gano'n nata eh. So, yun. Tapos yung past ko, lagi binibring up yung sa misis. Kumbaga, sanay na ako dyan. Yung misis ko, gano'n. Tapos yung hindi yan for the streets, para yan sa street children. Yan. Tsaka yung hawakiwi, harakiri, yan. So, okay. Malinis. Kumbaga, alam mong interesting para kay Harlem yung tinanggap niyang battle kanya, iba rin yung approach niya. Tapos Harlem na laging alam mo na may attention to detail talaga sa rhyming, tsaka may well-rounded, may jokes, may punchline. So yun, 11 points pero mahaba round. So it is what it is, pero tingnan natin round 1 ni Katana. Kaya ko din yun. Medyo lang. On game! Dad? Sino mga nagko-comment dyan na tatay ko to? Putang ina nyo ah. Mga saya ba ulo nyo? Ikaw tuwan-tuwa ka dyan sa kalokohan mo. Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Kung tatay man kita, putang ina mo. Hindi ko hiling makita ka. Ang daming pwedeng ipamana, pakyu, bakit maikling dila pa? Ang hirap tuloy mag-rap, putang ina mo. Maniwala kayo, hindi. Siya nagsabing battle na kami. Di ko alam anong pakay neto. Lagi ka nang sinasabihang bulol sa comment, ako ba napili mo? Damay-damay eh, no? Lahat ng to nagawa ko nang wala ka, Dad. Kahit bulol, sinikap ko tong makamit. Pinipilit kong galingan lagi para kumala sa lait ng bulol. Ba't hinila mo ako pabalik? Tangina mo. Alam mo ba, wala talaga akong tatay. Kaya open ako sa possibility eh. Na madalas sa ating binabato. Pero kung talagang tatay kita, sablay kamin, wag mo ko diyang inaano. Ang tagal mong nawala, pagbalik, imbis banding, ang gusto mo battle, tangina mo. Ang gusto mo battle, tangina mo. Kung totoong tatay kita, kahit ako yung anak, ako magtatakwil sa'yo. Hindi, putang ina kasi neto eh, parang gago, walang magawa. Alam mo bang matagal na din akong rapper at ito na yung chance ko para meron sanang mapala. Yung hinahangad kong respeto sa akin sa kultura, puta agarang nawala. Napalitan ng mga picture natin ni Ninong Ray at Tulala. Anong baon mo ngayon? Sa akin ka lang natuto? Tamod lang kita? Ano naman? Huwag kang ang patanga-tanga. Kailangan ba kitang i-remind kung sinong pumatay kay Sarot Obi at Jiraya? Kung sinong nag-dethrone kay Kronos mo ang kailangan ko sa iyong ipaalala. At yung Lion King, tangina mo, hindi yung tungkol kay Mufasa. Fan lang kita. Well, dati, oo. Pero ngayon, tol, hindi na. Tinalo ka ni Luxuria, puta, ew. Di na kita idol, kadiri ka. Minama. Tinalo rin ako ni Luxuria, you know? Alang nilax, dinaan ka sa tangkad, nang hina agad, opensiba. Ba't di ka pumayag? Kung ako yun, puta, suntokin ko titi niya. Oo, fan. Yes naman. Kabisado ko nga ibang dura mo. At yun din ang rason ba't limitasyon mo ay matagal ko ng kalkulado. Alam ko saan ka malakas, saan ka mahina, pati bawat butas sa tula mo. Alam ko ding pag di mo kasama yung kuya mong matangkad, tong big stage, di mo kontrolado. Bakit? Bakit? Kailan ba naging magaling to? Ba't lakas-lakasan to ngayon? Quarantine battles, 2x2, dun ka kadalasan mambaon? Pag one-on-one, kailangan pandemic. Pag big stage, dapat may best friend. Anong galawang OG doon eh? Bago ka makitang magaling, puta, ang daming kondisyon. Nung nalaglag sa isa buhay, kailangan daw kasi 7 judges. Tama na.
Sawang-sawa na ako sa mga rason. Kung kaya mo, matagal ka na sanang nagkampyon. Kundi lang nakachamba sa akin si Sendlook, Dad, stop! Nakakahiya ka na magmaktol. Kaya kinalaban na lang kita, imbis kampihan eh. Ang hirap mo ipagtanggol. Kaya ngayon, ayokong makadinig sa'yo ng lamang ako sa experience, kaya di mo kaya. Yan ay nahulaan ko namin. Di mo na kailangan sabihin. Ang kailangan mong gawin ngayon, patunayan mo sa akin. Wala akong pakit sa sinasabi mong agwat. Di ko yan kailangan sipatin. Kung tingin mo nakakataas ka sa akin, Poseidon, komportable si Hades sa ilalim. Subjectively, mas maikli rin yung oras ni Katana. Yan, makita mo 3:22, tas meron siyang 57 na crowd reaction. So basically parang nasa 2, wala pang 2:30 yung round niya, no. Subjectively, mas trip ko yung round ni Katana. Meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points, pero yun nga, dahil naglilista ako ng points, kumbaga scorecard, 11 yung first round ni Harlem, 7 yung first round ni Katana, although halos parang mahigit doble ata yung oras ni Harlem. So yun. So ngayon, nilalatag ko lang talaga na yung points. As much as ayokong gawing factor yung oras, ayokong putulin eh. Kasi syempre, gusto ko rin naman pakinggan lahat. Yun, pero yun lang. Yun siya. Yun yung sitwasyon ng round 1 para sa akin. Mas trip ko yung round 1 ni Katana. Natripan ko yung bakit maikling dila pa, yung pamana. Tapos yung picture natin ni Ninong Riot na tulala. Tayo ng kulit eh. No? Tapos yung suntokin ko titi niya si Luxuria. Big stage, di mo kontrolado. Kapag wala si Juan Tamad, parang yun yung ano niya. Tapos yung matagal ka na sanang kampiyon. Ang kulit lang ng kung paano niya ina-accent, kung paano niya sinisilip yung angle eh. Dahil ginagamitan niya ng dad na airpot niya eh. Diba? Parang airpot kanya. So, yung kagaya ng hirap mong pagtanggol, tinitingnan niya sa perspective na tatay niya talaga eh. So, ang kulit lang ng kung paano niya na ilalaro yun. Tsaka yung komportable si Hades sa ilalim, yun. Mas natripan ko yung material ni Katana. Yun. Pero ayon sa scorecard na nakaset aside yung oras, 7 against 11. So yun. Kanya sana talaga itong isabuhay ngayong taon, majority sumabay sa oras para mas ma-judge. Hindi, syempre para sa akin lang naman yun eh. Hindi naman nila pwede gawin yun para sa akin eh, di ba? Bahala sila. Pero ako, mas astig lang kung pare-parehas na sumunod sa oras. Mas masusukat natin ng maayos. Sino mas magaling. Walang rason. Yung talo na, tanga na, haba ng oras mo eh. Di ba? O kung ano mang ganon. So, yeah, tingnan natin. Round 2. Spatan natin si Harlem. Tangina mo. Suwi mong anak kita, yung mga galawan mo, galawang snitch. Oh, anak nga kita, you son of a bitch. Parang nilaglag sa rin yung Sa lakas ng loob mo na si Luxuria, sa hindi ko po banat mo, yung pang sinasali. Ang ina mo, kaya kayo nag-aaway ng kapatid mong si Saki eh. Okay, sige. Ina ka ha. So ito pala ang example ng Motus Battle MC. Yung isang buong liga ng roster, puro 3GS ang breeding. So ang flip top, NBA, ano tawag sa inyo? G-League? G-League. Joke lang. M-site nagagalit. Pero putang ina kasi no roster nyo eh, no? Kanino ko ba sisimulan?
Keisha boy. Keisha boy. Utang ina, napakababoy. Dapat yan binaban bilang rapper. Saan ka nakakita? Ang tagal niyang binangarap mga tungtong sa stage ng flip top, tapos nung nandun na, nakipaglaplapan lang sa battle. Yung champion, si 3rd D. Mukhang source na lowest 150. Na ang tanging player na umi-score sa kanya, itong si Nego G. Tinalo ako ni Luxuria, ikaw tinalo ka ni Casper. Si Casper. Tinalo ka nun ni Casper? Nakakalaro ko ng basketball yun sa Dumlaw. Ako tinalo na ni puta jump shot pati layup nun ni Isa bitaw. Nakakita ka ng layup na hook shot? Jump shot nun, gano'n, no? Putang ina, daig si Mr. Longbam. Lahat ng tira nun, diretso, kaso kung di balibag, short lang. At ikaw, tang ina ka, imbis na naghahanda ka sa battle, at yung mga rounds mo ay piniperfect, nandun ka sa Star Maker, nakikipag-video ka ng I'm sorry, can't be. Tarantado ka pala eh. Imbis na nagkakabisado ka ng iyong mga rounds, pre, ang ginagawa mo, nakikipag-duet ka ng Be My Lady sa mga lola, tsahin at ante. Ganto yung mga tito sa birthday yan, nakala mo sila may-ari ng songbook. Ayaw magpaawat, kahit lasing na, utos sa mabas, salangan 33042. Ganto pa yung new generation ng MC na dapat ina-idol nyo? Alam nyo ba ano yung 33042? Sa videoke, 1 in a million you. Kaya hindi ka dapat ina-idol at hinahangaan. Ganto itsura ni Wishbone pag sumali siya sa tawag ng tanghalan. Kasi ganto ba? Ha? Ganto ba? Ganto ba? Yung sinasabi niyong Harlem na mas pinalakas at mas nag-evolve? Talaga? Eto yon. Utangin na aga-aga kinakanta sa videoke, Pokemon. I wanna be the berry. Tarantado! Parehas kayo ng vocal range ni Robin Padilla pag nakainom. Di ba kayo nahihiya kay M-Site? Ha? Ginagawa niya lahat para lang makatungtong kayo dito sa flip-top tang ina nyo. Kakaintindi niya sa inyo. Ayun, natalo siya sa MC nagiging paro-paro. Pag babattle ka sa flip-top, peperado ka kay Manda. Nung bumattle ka na uli sa Motus, nag-choke ka kay Masta. Bakit? Kasi, syempre, flip-top ka na. So okay lang na magkalat ka sa ibang liga, gaya ng Motus. Yan, ganyan-ganyan, tol. Ganyan-ganyan kapabayaan ang magiging dahilan kung ba't malit ngayon matatanggap mo kay Arik na bonus. Buko mag-choke dito, putang ina ka. Kung mag-choke ka, kasi, sinasabi ko sa iyo, yabi talaga kayo pag si M-Site umuwi ng Pasig dahil sa inis at buwisit. Sa mga battle MCing tulad mong hindi marunong lumingon, nakala mo may stiff neck sa skill set. Kasi kung di kayo marunong lumingon sa pinanggalingan, mapipilitan akong pilipitin mga ulo nyo pa 360. Pinipilit kong paintindi sa'yo to since sa diksyonaryo mo, ako definisyon ng real MC. Kung bumatil man ako ng flip-top o sunugan, wala kang pakialam, wag mo yung masilip-silip G. Isa lang malinaw, kahit gaano ako kamukhang pera, di ako babattle dyan sa pukin ng inang PSP. Yak. Kasi para mas magets mo, Noy, sige, bibigyan kita ng analogy. Nagpapapogi ka pa lang dito sa liga, galawan ko na pang Mark Anthony. Binubulbul ka pa lang sa battle rap, nag-undergo na ako ng lycanthropy. Di ko kailangan counterin ng katana kung meron ako secondary at primary. Kasi haanin mo sandatang mili kung milya-milya agwat mo sa target. Kumbaga palabas na ako ng kalayaan, papasok ka pa lang ng market-market. Nasa body-bagan ka pa lang sa battle rap, nasa padamihan na ako ng casket. Ang punto ko, dadating din ang araw na magiging magkaranggo tayo, pero sa ngayon, sumaludo ka sa sergeant. Kasi I'll make you tough, I'll make you beg, I'll make you wish that you never rapped again. I'll break your back, I'll break your neck, I'll break you in half kung aking be-breakdownin. Kaya ay all-in mo na sa mga babanggiting mo rounds kasi ito na yung chance mo sa limelight. Kaya itodo mo na. Kasi ito na yung one. Ito na yung one. Ito na yung one. In a million Days of a lifetime. Yun pala yun. Time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. Ganun din. Ang haba ulit na round ni Harlem. Halos doble.
Doble actually. So 9 points. Yung Casper, iisa bitaw. Baga, ang kulit lang. Hindi siya technical, hindi siya talaga effective na punchline, pero for some reason, mapapareact ka, di ba? So, okay na rin. Tapos yung 33042, ang kulit di ba? Ni-rhyme niya sa 33042, kumbaga videoke. Tapos tawag ng wishbone, nagsumali ng tawag ng tanghalan. Tapos yung natalo tuloy si M-Zite sa MCing nagiging paro-paro. Hindi ko alam kung sino yun. Zenlook ba? Malamang Zenlook yun. Yes, Zenlook nga. Parang ano pa rin no? Medyo ginadyaban ni Harlem si Zenlook dahil tinalo siya ni Zenlook. Pero alam ko, nandun ako nun live. Para maganda yung battle na yun. Yun ata yung natalo rin ako kay Luxuria. Stiff neck sa skill set. Walang sense, pero natuwa lang ako sa pagkaka-rhyme. Kumbaga siguro unexpected ko sila sabi ng skill set. Kanya pinuntusan ko na rin. Yung di ako babattle sa PSP, siguro nung panahon na yan, mainit pa yung kumbaga merong semi-rivalry ang flip top tsaka PSP. Na-assume ko lang yan kasi wala rin ako dyan di ba? So medyo ganun lang. Siguro dito sa feed ko o dito sa Canada, medyo ganun yung pakiramdam. Sa Kalayaan, market, papunta ka pala na Kalayaan, palabas na ako ng market. Ewan ko, parang ganyan. Tapos sumaludo ka sa Sargent, tapos may kasama pa talagang konting bangga sa balikat no? Tsaka yung breakdownin, yung nakalimutan ko paano yung ginamit, pero nagustuhan ko lang kung paano yung nilaro yun. So, yun. 9 points kay Harlem. Tingnan natin round 2 ni Katana. Lem, ano yung ginagawa mo? Ba't yung lines mo mali ata yung disenyo? Kung makapag-multi-bars reference, kala mo preparadong sak maestro? Parang tanga naman ito. Di mo ba natanggap yung memo? Gagi, sabi ni Enigma, pagandaan lang tayo magkwento. Tanga. Alam mo ba dati, nung naghahanap ka ng agent ng sabong sa Facebook, chinat kita? Ito. Wala pa ako nun sa flip top. Isang beses mo lang ako na-replyan. Attention mo nun, di pa madaling magilap. Pero may aaminin ako sa'yo, Lem. Huwag ka naman sana magulat. Di naman talaga ako interesado sa sabong nun. Gusto lang talaga kita makausap. Ngayong may time ka na sa akin, putang ina mo, mag-usap tayo. Ang kulit ng battle nyo ni Soreno, nagagalit siya sa'yo. Halos gusto kang sakalin. Di naman sa namimili ako ng side pero mali mo din kasi dapat mo tanggapin. Sinita mo si LB sa pagpaparafol ng aso, mas maigi daw ibenta ang galing, tas nung si Sorhenyo nagbenta ng aso, may problema ka pa din. Ano ba yung obsession mo dyan? Dati ka bang aso? Awang-awa ka sa mga yan. Handa ang sumira ng pagkakaibigan para sa kanilang kapakanan. Ang sarap mong iligaw mamaya dito sa Las Piñas. Tas mag-isa ka lang nang malaman mo gaano kadaming aso nang hahabol pag madaling araw sa daan. Malambot puso mo sa animals. Sila ang iyong kahinaan. Panay salita ka lang naman. Asan ang iyong katibayan? Kala mo concern sa mga hayop, pero ang napiling pagkaitaan, mga manok na pilit pinaglalaban hanggang kamatayan. Putang ina mo. Aso lang mahal mo, tang ina ka. Bigyan mo nga ako ng tapat na sagot. Tang ina, mas safe pa nga alagaan yung manok sa aso Hindi naman sa takot. Pag naagat kayo ng asong kalye, ospital ka pa. Sagad sa gamot. Kahit kailan, may nabalitaan ba kayong namatay dahil sa agat ng manok? Ilang manok ang hinayaan mong mamatay kanina? Ilan ang hahayaan mo bukas? Tas Poseidon ka pa, puta Diyos ka, ba't yung galawan mo, tol, panghudas?
Buhay ng aso mahalaga, pag buhay ng manok, pantaya lang boss ang tumutumbas. Tandaan mong ang mga ibon kahit di lumilipad ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Poseidon, ano naman kung Diyos ng dagat, katauhan mo sa duelo. Malas mo lang, mas mayulente ang Diyos na galing lumang testamento. Papagawin kita ng bangka. Hindi, sige lang maglangoy. Pero anong gagawin ng dagat mo sa lumikha ng dagat-dagatang apoy? Lahat kayang gawin ng Diyos, di ba? Pues ngayon ka naman nanagot. Gagawin kitang bulate tol, tas tatabihan kita ng manok. Lahat kayang gawin ng Diyos, tama? Pues para mawalan ka ng problema sa mga tao, pag inulit ko yung paggawa ng earth, di ko na din lalagyan ng mga aso. Len, tama ka. Dapat di pinaparapol yung mga aso. Sa ngayon, saludo at respeto. Pagtapos ng event, may paparapol ako. Secret muna kung ano. Basta hindi aso yung premyo. Aso talaga. Libreng taya para sa lahat. Turing yung pamasko ko sa inyo. Ang tweet ng grand prize, kulay brown. Binili ko ay Sorenyo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points. So definitely, kay Katana yung ano na yun, yung round na yun, mas may clear yung round niya. At mas marami yung points niya. At mas nagustuhan ko rin, kumbaga subjectively, mas trip ko, mas malakas yung round ni Katana na to kahit compare sa first round. Ang ganda yung mga sinilip niya na angles. Gusto lang kita makausap. Tangin na. Kalain nyo nga naman, no? Wala na ako sa Pilipinas pero sinusundan pa rin ako ng brownout. Nag-brownout ng 1 segundo dito. So, namatay yung PC. Kinailangan setupin ulit at lahat. So, kanya may putol. So, yeah. Na-interrupt ako sa pag-breakdown ng mga nagustuhan kong linya ni Katana. So, yun nga. Gusto lang kita makausap. Parang father and son na naman yung dating. Eh, no? Ay, hindi. Dahil doon sa manok. So, isipin nyo, nakaset up yung buong round niya sa manok. Ang galing kung paano niya ginawang hindi dragging na doon umiikot. So, gusto lang kita makausap. Tas nung si Sur nagbenta ng aso, may problema ka pa rin. Ang gandang ang gandang silip di ba? Parang ang kulit lang. Ang kulit na napag-connecta niya yung mga yun. Tas naghahabol ng aso sa daan. So, alam mo yun, ine-exploit niya yung angle na yun. Tas kung paano niya finlip papunta sa manok, di ba? Kumbaga, galit ka sa animal cruelty pero nagbibenta ka ng manok na nagpapatayan. Taratang yun Tas kagat ng manok, di ba? Meron na ba kayong, may nabalitaan ba kayong namatay sa kagat ng manok? Ang kulit lang din di ba? Tas yung hindi kumukupas, mahal ng Diyos. Fuck. Nakalimutan ko paano niya ginamit pero effective yun. Tas yung Diyos ng lumang testamento, parang ini-establish niya na Diyos siya. Tapos dagat ng apoy yun. Nastigan ako sa ano na yun. Sa kung paano niya nirelate lahat yun. Kasi Poseidon, tas dagat ng apoy, bulate, tas yun, yung gagawin kitang bulate, tas tatabihan ng manok, tas di ko din lalagyan ng mga aso. Ang kompleto nung round na yun para sa akin, definitely nakuha ni Katana yun. So round 3, spatan natin yung atake ni Harlem dito. So best round so far para sa akin, second round ni Katana. Ano ngayon kung may problema ako sa manok? Walang aawat-awat, hindi mo ako mabibitin. So ba? Putang ina mo, favorite ko, fried chicken. Kaya wag lang
Mga banat mo talagang napakaalat. Ano kaya kung mamatay yung manok? Eh ako si Poseidon, siyempre inalagaan ko lang yung mga laman dagat. Ayun nyo, bias din kayo eh. No, sige. Maganda yun, maganda yun. Maganda yun. Idol nyo to, di ba? Round 3. Alam mo, bilang battle MC, sabi nila sobrang kakaiba daw ng aking angking estilo. So imagine gaano ako kasaya nung una kitang napanood bumatel sa mga video. Para sa narcissistic na tulad ko, isipin mo na lang hanggang saan inabot ng ngiti ko. Tipong kala ko wala akong tamod sa battle rap, tapos bigla makakahanap ako ng Nemo. Kaya love na love ko kay Nisaki eh. Kaso nung napanood ko, yung huling laban mo kay Manda, eh may nakita akong ginawa ka na mukhang maling-mali ata. Kasi kung ang 3GS, lintik mag-shoutout, ikaw naman, iba ka tol. Sabi nyo, shoutout sa celebrity homo siya. Uy, putang ina to, sina-shoutout is pakol. Pag nagpapatanggal siya ng sakit sa mga kasukasuhan niya, pinapasabay niya na din pati kalibugan niya. Kaya pala ayaw mong maligo kasi gusto mo pinapaliguan ka. Ang ina mo, isa kang linggam lyricist. Mga galawang ganyan, Breggy, Ekis. Dapat ang ginagaya mo, sila Enigma at M-Site, hindi sila Benjit, Dennis. Ang ina mo kasi mas malala ka pa kay Akata. Mas masahol ka pa kay Ponger. Kung tong Harlem kilala sa Kwipwok, tong Katana naman talamak sa Walker. Tanda mo, nung bata ka, yung napilayan ka sa iyong uncle, kakalaro mo ng Chinese garter, nagpapunta ng mga hilot yung nanay mo, pagpasok ng mga hilot, nakahubad ka na daw ng VIP at boxer. Ngayong matanda ka na, walang nagbago, ganun ka pa rin ka walang yaser. Kasi ultimo yung mga masahistang bulag na senior citizen, tinatanong mo kung happy ending after. Pag umuupo siya sa mga massage chair sa Vista Mall, di nyo alam gaano kahirap para sa kanya magpigil, di magjakol. Ang ina nyo eh, no? Requirement ba talaga to, ha? Kailangan mapusok pag bagong pasok dito sa flip top. Kaya tawa-tawa ka ngayon. Tingnan natin kung makangiti ka pag ikaw na screenshot. Kasi sinapuso niya pagiging hip-hop, kaya naman pinusuan siya ni Avic. Kaso ginamit niya pagiging rising star sa flip top para magka-VIP siya sa Starfleet. Ang ina mo, hindi ko malaman sino ba nag-impluensya sa'yo kung ba't ka nagkaganyan man. Posible namang si M-Site. Teka, patagal Las Piñas din tong si Slakwan. Ina mo ha, kaya di po bakit malakas ang baker at kapit mo, eh di na kita mahuhuli. Bago-bago mo dito, mas takas, pa-cool kid. Inan to? Kasi kung sa ibang liga, may dating ka, dito sa flip top, mache-check ka. Kaya pala ginagaya mo yung tsura ni Jesus Christ kasi naghahanap ka ng kalinga ni Magdalena. Inan to, bad do. Ang ina ka, asan ba si Slakwan? Ha? Yung mga weapon ghetto land of Las Piñas, talaga bang ganto, pang? Tapos si Slakwan, kung umasta, akala mo taga Long Beach, porket nakatira sa gilid ng coastal. Hindi ko naman sa minamaliit mga Las Piñero kasi may naambag din naman kayo sa aking career. Alam nyo, ano naambag nyo sa akin? Nung 2x2, nag-amoy coastal road si Papiw. Ina mo? Kasi kung hindi mo pa nag-gets tol, gets na ba bro? O kung hindi pa, makinig ka, tuturuan kita mag-bars tang ina mo. Kasi kaya kita pinapaliwanagang katana, di para maintindihan mo. Pinapaliwanagan kita para clear yung path, sinindihan ko. Para di ka ma-segue bilang sensei, tuturo ko sa'yo yung tamang way of the katana. Favor to katana. Sarili kong tae, pinampertilize ko sa lupa para put sa labor mo sa gana. Kasi alam namin na may future ka dito sa liga, pero now is not the time. Alam nating dalawa na yung version mo na yan, di mo pa yan prime. Kinailangan kong danasin yung low light sa career tol for you to be in a higher place. Kinailangan kong magka-ripwalk sa kumunoy ng hip-hop para dito sa ahon yung katana, makapag-Harlem shake. Kasi kahit madami akong talo sa battle, oo. Pero masaya ako makapagbigay inspirasyon sa mga rapper na may art defect. Tandaan mo, kaya malakas ang build ng yung battle rap archetype kasi ako nag-architect. Alam kong matagal mo nang pinangarap makaahon at alam kong isa buhay ang next nitong chapter. Kaya ako request tong battle na to para bago kumitil ng buhay yung katana sa inang master. Kasi ang mahirap,
ang mahirap sa malaki expectation sa'yo ng tao, ang kailangan mong mamit, malaki din. Kaya para di ka na mahirapan, based on experience, sasabihin ko sa'yo kailangan mong gawin. Huwag kang masyadong mag-addict, huwag kang mababaliw, at utang na loob, huwag kang tatamarin, huwag mo akong pakitaan ng kalibugan mo, katana, pakitaan mo ko ng talim. At kung manalo ka man sa laban na to, malamang ikaw ang unang talo na malugod kong tatanggapin kasi pag yung apprentice nalagpasan na yung master niya, ibig sabihin nagturo, magaling. At kung ano man ang marating ng iyong career, di natin niyang alam kasi only time will tell. Kaya ang wish ko lang, sana ngayong Pasko makahanap ka ng happy ending mo bago pa matapos ang iyong time, Berhel. Last! Kung bakit ganito atake ko sa round 3 ko, alam ko sa ngayon di mo pa yun gets. Pero tol, salamat kasi kahit paano, binigyan mo akong chance makapagbigay ng advice sa akin 20-year-old self. Okay sana kaso ang haba ng round eh. Like pas 5 minutes eh no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 points. Lakas. Dami yung sinabi, di ba? Malakas. Pero yun nga, parang fact. Lugi kapag sumunod sa round yung kalaban. So, lamang triba, tastig yun. Yung, kumbaga, sinabi rin niya bias ng crowd dahil wala nag-react doon. Pero maganda yung rebat na yun. Effective yun. Tapos yung Benji at Dennis, ang kulit lang. Crip Walker, Brip at Boxer, Happy Ending After, tapos Vista Mall, Rising Star, tapos laro papunta Starfleet, yung Kalinga ni Magdalena, Long Beach Coastal, Fruits of Labor mo Sagana, yan, nastigan ako sa linyang yan. Tapos yung Harlem Shake, ako nag-architect, yan. Mga solid na linya ni Harlem yan. Hasain ng master yun. Kita mo, nag-react talaga yung crowd tungkol doon. Tapos yung pakitaan mo ko ng talim, yung nagturo magaling, tsaka yung advice sa 20-year-old self. Yun lang naman eh. Kumbaga maganda naman yung round ni Harlem sana eh. Ang hirap lang talaga na ang haba niya eh. So parang unfair kung susunod sa oras si Katana. Parang ako yun lang yung issue ko sa round na to. Pero 16 points. Tingnan natin ang round 3 ni Katana. Yo, tangina, nagsha-shoutout daw ng Espakol. Ano ba ang punto mo? Huwag mo pakialaman yung buhay ko, hayaan mo ako sa gusto ko. Boss, alala mo yung laban niya kay Sequence, nasa bat, nakikipagtalo? Balikan natin yung best friend ni Itachi. Pinatay niya yung best friend niya. Seryoso, totoo? Oh my God, ang bobo! Anong Naruto na panood mo? Gawang Taiwan ata na panood mo eh. Anong Naruto yan? Sigaw ko yung bida. Mali-mali ka magkwento porket alam mong di yun alam ni Enigma. Nag-e-explain pa. Di ba nga, para makuha niya yung Mangekyou, pinatay niya yung best friend niya? Tanga ka ba, Lem? Ang linaw eh, bago siya magpaamatay, sabi niya, don't try to stop me, tas nagpahulog na sa bangin. Si Itachi, trinay niyang takbuhin, kaso di niya na kinayang abutin. At dahil sa traumatic experience, na-awaken yung Mangekyou niya ang galing. Di ba? Di ba? Di ba, boys? O paano pinatay, putang ina mo? Gago ka, 14 years ka na dito. Yung mga reference mo, di na mabilang kung iisipin. Ilan pa kaya sa mga yon yung katulad netong mali-mali din? Bago ka mag-reference, Google mo muna ha. Bago mo isama dun sa written kasi hindi nagbuwis ng buhay yung ninja para lang makipagtalo ay Sequence. Nagigil ang puta. Ikaw pagalit nun? Ikaw pagalit nun? Ikaw na nga nag-imbento?
Pinagbintangan mo agad na pinatay niya, di mo naman naintindihan yung kwento. O baka masyado ang nakarelate sa napanood mong engkwentro kasi di mo dinaligtas sa pagkahulog yung sariling best friend mo. Piling Itachi ang puta matangos ilong nun. Dad, si Itachi nawala ng best friend dahil yung Konoha under attack. Ikaw nawalan ka ng best friend bobo ka dahil sa drugs. Si Itachi nung nawalan ng best friend kahit sobrang na-hurt, di niya pinakita sa mga tao. Ikaw nung nawalan ka ng best friend, gumawa ka ng malungkot na verse tas binanat mo kay Romano. Handa akong isuli lahat ng kinita ko, mabalik ko lang si Juan Tamad. Bala ka dyan. Para kang tanga. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang Magdadrugs kayo, tas tamang sulat ka na. Magdadrugs kayo, tas malulungkot ka, tamang sulat ka tungkol sa kanya. Wala kang pake sa mga nasa paligid mo, no? Pag sa emotion na dala, dahil sa'yo, muntik na mag-relapse si Poisong masaya. Kaya sino ka? Sino ka? Para bawalan si Sorhenya mang-away sa Facebook. Anong pinagkakaiba mo? Eh di mo din naman kayang ma-handle yung emosyon sa mga hassle na buhay sa mga hassle ng buhay na tinata mo. Anong sabi mo? Ikaw yung nahihiya para sa kanya? Mas nakakahiya ka tang ina mo. Pinost niya lang yung kanya. Kinabisado mo yung sayo. Pinaktis mo pa. Huwag kasi ganyan. Pag malungkot ka, try mo din na mainda. Gaya niyan, basa kita agad. Dapat di ka ganun kadali na mapinta. Ako nga akala nung nagtattoo sa akin sa hita, ang tibay ko eh. Para daw akong manhid sa tinta. Di niya alam, gusto ko na sumuko, di lang ako nagsasabi kahit ang sakit-sakit na. Ganun dapat ha. Huwag ka iyakin. Saan na naman matuto na to? Walang may pake dyan sa damdamin o mga pagdurusa mo. Wala ka talagang kwentang tatay. Nanlumo ako. Ikaw yung ama pero magpakalalaki ako pa nagturo sa'yo. Pero kung iiyak ka pa din, di mo mapigilan, luhay patagong pinupunas, dulot ng di maiwasan na lungkot na sa puso mo bumubutas, tumawag ka lang sa taas, siya ang tanging makalulunas. Ang mga isda kahit di lumalangoy ay mahal ng Diyos, di kumuupas. Round 15, day 2. Yun eh, maikli yung round niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan o, 10 points. Subjectively, katana yon para sa akin. Pero yun nga, dahil mahaba nga yung rounds ni Harlem at mas marami siyang mas marami lumabas na magandang linya. So kung sa appreciation lang ng linya, round 1 and 3 nakuha ni Harlem yun. Round 2 nakuha ni Katana. Hayaan mo ako sa gusto ko, nagustuhan ko yun. Tsaka yung di yun alam ni Enigma. Tapos yung para makipagtalo kay Sequence na yung tungkol sa ninja. Hindi ako nanood niyang show, kanya hindi ko alam. Pero ang kulit lang kung paano niya binibreakdown yun. Tapos yung di mo naman naintindihan yung kwento. Tapos yun napapunta kay Juan Tamad kung paano niya tinahi yun. Tapos dahil sa drugs. Malungkot na verse na sinabi kay Romano. Ang ganda ng silip niya, di ba? Kinabisado mo yung sayo. Kumbaga, siya, pinost lang niya. Ikaw, kinabisado mo yung sayo. Tangina, di ba? Pang body na angle yung gano'n eh. Kahit ang sakit na, yung sa tato, tapos yung pagkalalaki, ako pa nagturo sa'yo, binalik niya sa pagiging father and son na concept, na context. Tapos mahal ng Diyos, di kumukupas, isda. Dahil kumbaga, ewan ko, sinasabi ba niya sa ibang battle yung mahal ng Diyos, di kumukupas. Pero kanina sinabi niya sa ibang manok at aso ata. Ngayon sinabi niya sa isda. Kumbaga, yung mga pagkakakonect-connect nun, astig yun para sa akin. So, yun. Yun ang scorecard ko. At spatan natin sasabihin nila. Hindi ko masabing panalo si Harlem dahil ang haba ng oras. Mas nagustuhan ko yung Katana. Pero spatan natin. Basta ganun na lang. Appreciation na lang din yung akin.
Harlem vs. Katana. Mag-iayos 1 beses para sa kanilang pareho. Ayan o, tingnan niyo yung oras ni Katana sa 3 rounds. 3:22 pero may 57 seconds ng crowd reaction. 3:03 tas may 52 seconds ng reaction. 3:33 tas may 1 minute reaction. So, basically, 2-minute rounds yung ginawa niya. Yung kay Harlem, kapag ibawas mo lahat ng crowd reaction, nasa 3 minutes. Mahaba talaga yung rounds. So, hindi sila patas ng, kumbaga sa boxing, hindi patas yung timbang nila. O mas mahaba yung round na pwede sumuntok si Harlem kaysa kay Katana. So yun yung issue ko. Kanya gusto ko talaga sana na makanood ng mga battles, lalo sa isa buhay dahil tournament yan, na pantay ang oras. Mas makikita natin kung sino talagang better MC sa battle na yun, kung ganun. At sana nare-realize din ng mga MC yun, na hindi nila kailangan habaan yung oras para higitan yung kalaban nila. Ang boto ng Urado, 3-2, mag-iay para kay Katana. Maganda naman yung ender din ni Harlem kung paano niya sinabi na kapag si Katana nanalo, di ba? Nilatag niya na maayos yun. Totoo man o hindi yun, pero na-establish niya na maayos. So, kahit matalo siya, para maganda yung pakiramdam. So, tingnan natin sabihin ng judges. Salamat. Yo, para sa akin, kaya alam yan, putan taas ng ano. Basta, ang ina-idol talaga yan. Shoutout lang sa Black Manila, Casa Coco Amadeo, Boss Jamie Chop, Celebrity Home Massage, Daming Tattoo, G's Hobbies, mga tropa natin dyan, Real Jokes, Killions, Egocentric, haba ng bigote ni Katana, tangina. Ang hirap kaya ng ganyang kahaba bigote, abala sa pagkain. Abala siya kapag kumain ka ng masarsa. Abala siya kapag masabaw. Abala siya pag uminom ka ng tubig. Abala siya kapag uminom ka ng beer. Kanya ako hindi ko na pinapahaba bigote ko. Pero nasarap nga sana na mahaba bigote. Pag-Admiral Team Spansive. Salamat kaya. Kasi inyo 7 judges eh. Shoutout kay Katana. Nag-enjoy ako 2-minute rounds pare. Yun kasi yun. Manila. Odat Narat, Anelida, lahat ng mga tropa. Ahol. Si Katana, round 1 Katana para sa akin, mas malinaw na nakuha niya round na yun, mas sa akin, mas gusto kong mga ginagamit na angles, tsaka yung suntok, mas bumakat ng round na yun. Round 2 dito, mas umalagwa si Harlem. Pwedeng dikit yun, pero mas gusto ko lang yung mga ginamit na angles ni Harlem, tsaka kung paano na tinahi yung round 2 na yun. Round 3, dikit, parang na lang subjectivity na lang Parang kung sino yung mahuhuli, baka siya mas may impact sa round 3 na yun. Pero mas siguro, mas natripan ko yung mga angles ni Katana, tsaka yung paano na kinamada yon. Pero yung round 3 ni Harlem, malakas din yon. Solid na laban. Marshall versus MP3. Gusto ko mapanood yan. Tangina ka, Marshall. Gandaan mo yung battle mo. Walang stumble. Gumawa kayo ng isang solid na laban, isang classic na laban. Dine-deserve nyo magkaroon ng isang ganun. Diba? Defining battle, yo. Magandang kayong dalawa yun. Parehas akong fan ng bawat isa. So, yeah. Huwag nyo akong biguin, pare. Pinod ako si Katana. Binigay ko yung first 2 rounds sa kanya. Third round, super clear, Harlem. Napakaganda ng team ng laban. Tsaka pinakatrip ko din yung round ni Katana sa round 2. Sobrang absurd ng angle, pero kung saan nanggagaling. Overall, sobrang magaling yung round 2 ni Katana na yun. Best kay Harlem yung round 3 tingin ko. Madami siyang sinabing okay doon. Kay Katana yung round 2 talaga malakas yun. Entertaining ng battle, sobrang close. So, 2-1, Katana. Bali yung judging ko, round 1, malinaw kay Katana. Round 2, malinaw kay Harlem. Round 3, sobrang dikit pero binigay ko kay Harlem. Para sa akin, parehas naman silang haymaker after haymaker. Pero para sa akin kasi si Harlem, mas nilagyan niya ng konting, ayun, may mga konting technicality. Although, syempre, props pa rin kay Katana.
sobrang solid na laban yan. Pero yun, para sa akin, Harlem. Pricing, binoto ko nga pala si Harlem. Parang naglilist ako ng mga strong points nila. Yung round 1 binigay ko kay Harlem kasi ang gandang panimula yung kahit nauna siya, kahit nagrebat si Katana. Pero yung round 2 putang inang ganda nung ender ni Katana. Tapos sa round 3 lang nagkaiba dahil binigay ko kay Harlem yun dahil gusto ko yung dalawang jokes. Tapos yung setup niya dun sa seryosong bars. Pero ang lakas pa rin nung kay Katana. Pero congrats sa kanilang dalawa. Sobrang solid ng battle. Binoto ko si Katana. Round 1 and 2 nakuha niya sa akin pero gahibla lang. Tapos yung round 3 binigay ko na yun kay Harlem dahil sobrang diin ng mga ender niya. So yun, Katana. Yeah, yun ay susunod ko. Batang Rebelde, yo. Batang Rebelde, tsaka si Cripply. Yeah. Congrats, Harlem at Katana. Isang solid na battle. Congrats lalo kay Katana kasi yun nga, gaya na sinabi ni Harlem, rising star. Oo, isa siya sa mga ganun, making waves, yo. So, yeah, good shit. Tuloy-tuloy lang. Astig kapag dumadami ang headliner na MC, di ba? Ibig sabihin, mas pwede mong i-shuffle yung mga yan. Ibig sabihin, kapag dalawang battles ng puro headliner, ibig sabihin, mas malakas yung event. So, yun. Ang success ng isa ay success ng community. So, yeah. Tuloy-tuloy lang sa good shit na yan. At, yun. Solid. Solid na battle. Salamat sa recommendation. Salamat sa pag-suggest niyan. Kung isa ka sa mga nag-suggest, thank you sa iyo. Tuloy-tuloy lang. Lagay lang kayo ng lagay kung sinong tingin nyo dapat. At salamat sa pag-comment. Salamat sa oras sa pagnood. Yun. Kapag di pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Kapag nakasubscribe ka na, salamat sa iyo. Yun. Salamat sa lahat, yo. Hanggat sa muli. Peace.